Isaiah chapter 6 verse 3, New King James Version. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. The Hebrew word for holy is kadosh, and the Greek word is hagios. In both cases, the meaning is separateness or being set apart from that which is unclean. An encounter with God always produces awe and dread that leads to separation from sin. In modern world, living in holiness is rare. Most believers and those who claim themselves as Christians are now living in compromise and contaminated by sin and ways of the world. Is living in holiness still possible in a world dominated by sin? In today's message, Rajan Makapobre studied about the one thing that God is longing from us, to live in a holy life. He gives meaning to the word holy or holiness. What does it mean to be holy? The quality of holiness belongs to God. How essential holiness is, and why Jesus himself was called holy. When we catch the vision of God's holiness, we can regard many things in our lives as holy. When we lose a sense of God's holiness, as many have, then we lose the realization that anything is holy or unholy. In this latter case, we also lose a sense of our own sinfulness, our need for God's grace, and the desperate plight of our culture. Kung pagsimba na gani ang hambalan, tandaan ta gini, sa mga langit nun nga pagsimba, makita gini mo ang word nga pagkabalaan. Bisan pa ang gitog tabernakulo, gagin patukod, ginsugo sa Dios nga tukuron ang tabernakulo pagi kay Moses. Kag ini nga tabernakulo, gikopya ni nga pattern ni Solomon sa nagpatukod si Solomon sang pinakatahong nga templo sa Jerusalem. Kagdayon, careful gid ang Ginoo sa kay Moses, nga din kapila siya rimayna, nga siguruhon gini mo, nga ang imo nakita, ang pattern, nga akon ginhambal sa imo sa bukid, amo gid ang imo sundon nga himuon dito sa katungan sa mga nagsasrael, subong nga templo kag layang-layang. Hindi pa to templo, kundi tabernakulo, kag layang-layang. Mid-up sa gitawag material sa tulda. Kung imo lang taon ang tabernacle, makita nimo dito ang outer court, ang guwa nga bahin, pero sa dason nga parte sa tabernakulo is the holy place. Amo ang balaan nga duog, kag ang katapusan nga gikurtinahan sing gitog subong kadamol sa palad sa kamot sa tao, nga kurtina gitawag the Holy of Holies, nga diin gipatihan nila nga didto nag-istar ang presensya sa Dios. Entonces sa pagsimba, you must consider the word holiness. Palagpaghan na to na Ginoo. Kagdayon, ano ang word nga holiness? The state of character of being holy. Religious clearness. Anong mo't ipangop sini? Nga ang iya gipatihan, iya ginahimo. Palagpakan na ito ang ginahimo sini. Ang iya nabasa, iya ginahimo. Kagdayon, way sabod, ang iya gitawag iya nahibaluan sa iya ginahimo, dira sa kabuhi niya, kag sa aplikasyon. Kag amuning Diyos. Isak sa kinaiya sa Diyos amon eh. Ang iya ginhambal, way gasabod sa iya ginahimo. Plakpakan na ito na Ginoo. Kung maghambal siya nga manggihatagon siya, hindi siya dalok, gahatagin siya. Plakpakan na ito na Ginoo. Kung gahambal siya nga din matinumanon siya, waay sabod.
Hindi ka kasiling nga din may unfaithfulness sa Dios tungod kay clear ang iya gitawag iya kinaiya sa area sa gitog faithfulness. Purity and sacredness. Purity. Pure siya. Waay sa sing, kung sa gitog waay sing lalud, waay sing gitawag iya lagdo, ang iya kabuhi kagdayon, sagrado siya. Ang katapusan nga kahulugan kay hindi pa ni katapusan kundi masugpunan pa ni ang meaning sa holiness, freedom from evil. Nagsinggit si Habakuk, ikaw ang may putli nga mga mata nga hindi ka gusto magtulok sa kalautan. Amo na nga amo ni ang kahulugan sa holiness. Kagdayon kung imo tan-awon, ang holiness, the quality of holiness belongs to God. Lakpakan na ito na Ginoo. Hindi ni nabilong sa aton. Hindi ni nabilong sa kay Adan kagkaiba, bisan pa sa wala pa sila kasala. Tungod kay gipadesisyon sila sa Dios, kung makasala sila kag hindi. Gipadesisyon sila sa Dios kung ila ba isikway ang evil kag ila ba dawaton ang pagkabuhi nga evil. Absolutely ang nag-uyat sa balaan nga kabuhi amugid ang Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi kita, hindi ang kebisan sino man. Ang Diyos nga itong gialagaran, ang una gid nga nagkinaiya sining attributes. Ano ang hambal sa Biblia? Makadto kita sa Exodo Kapitulo 15, versikulo 11. Pet after me, o Ginoo, sino bala nga Diyos ang makapariho sa imo? Kantan ni Miriam sa dragin pihak ang dagat nga mapula. Palakpakan na ito na Ginoo. Wala na sing pariyo sa imo sa pagkabalaan kag pagkagamanan. Amo na pasalamatan nimo sa imo Dios. Hindi ni siya maparihasan. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi nimo ni makumparar sa tinigban nga larawan. Amo na nga ang Ginoo akigid kung ang isa ka tawo magsimba sa tinigban nga larawan. Akigid ang Diyos nga magsimba ang tao sa hinimo pud sa tao. Nga way ginhawa kag hindi kakita. Nga ang Diyos nga imo gialagaran, balaan ni siya, kag ang iya pagkabalaan, makita gid mo sa iya kinaiya. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang iya pagkagamhanan makita gid mo. Ang pagsubang sa adlaw, ang pagtunod sa adlaw, paghuros sa hangin, makita gid mo ni tungod kay ang Dios nga imo gialagaran isa kagamhanan nga Dios. Kag kun ini gani nga Dios maghulag lang sa kabuhi sa isa ka tawo, hindi siya mabalaka sa bisan ano nga iya gikinahanglan. Kay ini nga Dios nag-exist sa wala pa ang mga binuhatan sa tanan dra siya palibot. Palakpakan nato na Ginoo sini. Ikaw ang Dios nga nagahimo sa makatilingala nga mga butang. Ito sis kung pamangkuton ka. Sino ang imo Dios? Una makasiling ka mo ni nga Dios naghimo sa tanan nga mga butang. Ini nga Dios gamhanan pero hindi gid pagkalipati nga sa iya pagkagamhanan, sa iya paghimo sa mga katingalahan nga butang, Dios siya nga balaan. Palakpakan na ito na Ginoo. Dios siya nga diin wala nagakalipay sa kalautan. Dios siya nga putli. Diyos siya nga sagrado, kag Diyos siya nga diin, imo makita iya. May handom nga diin.
himuon niya nga putli ang tanan nga iya tinuga nga namansahan sa sala. Palakpakan na ito na Ginoo. Latawabla na. Anong hambal sa Biblia? Siling pa ni Apostol Peter, panandres sa makita nimo mga kahiguan, mga basura, butang man kag hunahuna sa tao nangin basurahan, nangin kahiguan. Pero siling pa ni Apostol Peter, basahon ta na sa pila naton ka sunod nga pagtuon sini nga topic. Siling pa niya, tugkay initanan nga mga butang pagatunahon man sa kalayo. Ining tanan nga kahiguan, tinluan ni sa kalayo. Tagdayon siling pa niya, pagkakinahanglan gid gali, nga magkabuhi ka kita nga balaan, nga nagapaabot sa bagong langit kag bagong duta, di nagaistar ang pagkamatarong. Palakpakan na ito na Ginoo. Holiness is one of the essential. Magambal gani ka essential, gikinahanglan gid niya. Elements of God's nature required of His people. Amo ni nga kinaiya nga gusto gid niya makita sa aton. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na kinahanglan kita magmata. Kay amo ning primary essential nga kinaiya nga gusto sa Ginoo nga makita sa iya mga katawan. Siling kamo, tuod bala ni? Akon ginlantaw mga kauturan halin sa Old Testament down to the New Testament. Amo gini nga kinaiya nga gikinahanglan sa Dios sa aton. Ipanghiwala na to ni kag indi. Sukton kita sa Ginoo sini. Ito sis, panahon nga magkitaay kita sa Ginoo tung kay panahon man ni sa preparation, ang tanawon sa Ginoo hindi una ang imo abilidad. Hindi tanawon sa Ginoo una ang imo nalambot. Tanawon sa Ginoo ang imo tagipusoon kung ang iya pagkabalaan ara ba sa imo tagipusoon ka pangununa. It is not an option. Sa Biblia, pwede nimo matumay mga butang diri sugo sa Biblia, pwede nimo matuman, pwede po nimo hindi. May mga sugo sa Biblia nga gisugo dito sa mga anak sa Israel nga diin through sa dispensational changes giliwat diri sa dispensation of grace. Pero ini ako nagapating halin sa paghimo sa tao hangtod sa katapusan amo gini ang gihandom sa Dios sa aton. Everybody say amen. Amo gid ang gihandom sa aton nga mahilway ta sa ibil. Tu kaiya ni kinaiya mo. Kita mga anak ta sa Dios. Everybody say amen. Gusto ang Dios nga diin maliwat kita sa primary nga kinaiya niya nga mo ang pagkabalaan. Palakpakan na to na Ginoo. Balaan ang Dios nga nagtawag sa inyo. Sino nagtawag sa inyo? Hindi balapin, may aton mabatian ang nagtawag sa akon, Diyos sa gugma, Diyos sa kaluoy, Diyos sa grasya. Gani, dapat magpagabalaan man kamo sa tanan ninyo nga ginahimo. Makaintindi na ta nga siya may hatred of evil. Ito sis, kung maintindihan ta ni, mapulsuhan na naton, ano ang akong ginahimo? Gidumtan bala ni sa Diyos? Kaya ang Diyos ya gadumot sa kalautan eh. Ang akon bala ginahimo, makapalipay bala ni sa Diyos? Pasi kontra inkantin ni siya purity kag sacredness. Aton basahon ang bersikulo 16.
Kay nagasiling ang Diyos sa kasulatan. Ya mo lang. Ang kasulatan gali, ang unod sini, ang gisiling sa Diyos eh. Palakpakan na ito na Ginoo. Anong hambal dire? Kay nagasiling ang Diyos sa kasulatan. Magakabuhi, aton kanon basahon, magakabuhi kamo nga balaan, kay ako balaan. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, imo makita, holy life is a happy life. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung magatikang ka sa pagkabalaan, malipayon ka. Na, you can look straight in the eyes of your brother. Palakpakan na ito na Ginoo. Way kasabod mo. Imo makita, way kasabod. Clearness siya. You have a clear motivation. You have a clear ambition. You have a clear life. Ini nga topic, kung hindi magbulig ang balaan ng Espiritu, huwag kita mahimo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kundi kung maghulag ang balaan ng Espiritu, purti ka imposible nga himuon ni nga mga butang. Siling pa niya, imposible ang pagginhawa kung wala kasing baga. Amo na nga kung dipiktuso na imo baga, patay ka na. Imposible ang pagkaon kung wala ka digestive system. Way nagapunction ang imo digestive system. Amo na gina-NGT ka na. Imposible ang pagpunction sa imo imagination kag memory kung baldado na ang imo utok. Siling pa niya, labaw sa tanan ka imposible kung mamati ka, magtuon ka sa pagkabalaan kung wala ang balaan ng Espiritu maga-guide sa imo, magabukas sa imo paino-ino, kag magabukas sa imo balatyagon. Kag nasya ko sini. Amugali na nga trifold katatlo ka bisis gagisula gibalik balaan. Nga may mga teologian nga nagsiling ang unang nga word nga gitawag balaan refer sa imo aton amay nga langit nun. Palakpakan na ito na Ginoo. Balaan siya nga amay. Hindi siya pareha sa akon nga amay, hindi siya pareha sa inyo nga amay, waay sa sing kasawayan. Nag-refer ni sa anak sa buhi nga Diyos, kag ato na mabasa karon. Pero ini ikatatlo kuno, because it refers to the triune God. Ining isa, iya na ni sa balaan ng Espiritu. Na kung hindi ang Ginoo magbulig sa aton, hindi ang balaan ng Espiritu manghikot sa aton, hindi nato ni maintindihan, kaglabaw sa tanan, hindi gini ma-apply naton, tug kay opposite ni sa aton lifestyle. Palakpakan naton na Ginoo sini. Ang pagkabalaan na mo ang pagpalagyo sa sala kakalautan. Kitaya, gakalipay ta sa kalautan. Kung kaysa gakalipay ta sa sala. Masugot ta kag sa iniin may personal experience. Hindi na ko magkanto sa iba. Na kung kaysa gatubo ang aton kaluyahon, gatubo ang kalautan. Way nagapanaog sa aton kabuhi ang kalautan, ang disobedience, ang tanan nga hindi makapalipay sa Diyos sa aton. What's the reason? Siling panibili Sunday, ang sala nagamuad sa kabuhi sa tao. Because ang tao, he treated sin the same as an ice cream. Para sa iya ang sala daw ice cream.
Di sino bala makabiya? Sino bala ang makabiya sa aton kuluyahon kung ang aton ginahimo nga sala daw ice cream? Nga siyado katamis para sa aton. Sino bala makabiya sa pagkapalahubog kung ang pagkapalahubog daw ice cream sa imo kabuhi? Sino bala makabiya sa pagkastahor kung ang imo pagkilala sa pagpanahor daw ice cream? Daw gitamisan ka? Sino bala ang makabiya sa fornikasyon kung ang imo gitawag ya pagkilala sa fornikasyon as sweet as an ice cream? Kabay pangabuligan kamo sang Ginoo nga makadungag pagid sang inyo paghigugma sa isa kag sa tanan nga tao pareho sang sa amon nga paghigugma sa inyo. Dayon, mapadayon ta. Sa sidi nga paagi, mas kugunta, mapalig-on niya ang inyo mga tagipusoon kag mangin matarong kamo, palakpakan naton ang Ginoo, kag wala sing kasawayan sa atubangan sang aton Dios nga Amay sa adlaw nga ang aton Ginoo Hesukristo magbalik diri kaupod sang tanan niya nga mga pinili. Palakpakan naton. Sa sini nga paagi magpalig-on siya sa inyo mga tagipuson nga mangin balaan kamo, kag wala sing kasawayan sa atubangan sa aton Ginoong Dios nga Amay sa adlaw nga ang aton Ginoong Hesus magbalik di kaupod sang tanan niya nga mga pinili. Ang handom sa Dios sa iya makanakan makig-atubang nga wala sing kasawayan sa iya presensya. Palakpakan naton. Hindi na nimo ni maliwat. It is written. What is written, it is written. Kita na lang ang liwaton nga amuning handom niya sa aton. Amo na iya handom. Amo na nga imo makita ya. Even si Moses ginedukar nga diin may lugar gali nga balaan. Holy place. Isa sa mga revelation sa pagtawag kay Moses sa Exodo Kapitulo 3, gitudloan gid si Moses sa pagkabalaan. Way sa pagkatua sa Ehipto kuno wala sa edukar. Kag ang education nga giedukar sa iya amugid ang kinaiya sa Dios nga balaan. Pagpakan nato na Ginoo. Makato kita sa gitawag Exodo Kapitulo 3, 1 to sa 5. Isa ka adlaw nagabantay si Moises sa mga kasapatan sa iugangan nga si Jethro nga pari sang Midian. Gindala ni Moises ang mga sapat sa unhan sang kamingawan kag nakaabot siya sa Horeb, ang bukid sa Dios. Didto nagpakita sa iya ang anghel sang Ginoo sa dagway sa nagadabadaba nga kalayo sa tunga sang kahoy-kahoy. Kamula ni? Nakita ni Moises nga ang nagadabadaba ang kahoy pero wala ini nagakasunog. Wala nagakonsum. Wala nagakaugdaw. Dayon ang bersikulo 3. Nagsiling siya, makatilingala nga abala nga wala nagakasunog ina nga kahoy-kahoy. Palapitan ko abi kag tan-awon. Naintriga siya kay way pa siya kakita sing kaangay sini nga wala nagitawag, wala na ugdaw, wala na consume. Nagpabilin nga nagadabadaba kag nagakita siya nga ang kalayo ga sigrab pero amo gihapon ang kahoy. Way na uling, way na abo. Siling pa niya lang taon ko. Versikulo 4. Sa pagkakita sang Ginoo nga nagpalapit si Moises sa pagtanaw, nagtawag ang Diyos halin sa tunga sang kahoy-kahoy. Moises, Moises, nagsabat si Moises, ari ako. Versikulo 5. Nagsiling ang Diyos, pasaon ta? Nagsiling ang Diyos, hindi ka na magpalapit kay ang balaan ang lugar nga imo ginatindugan.
hindi ka magpalapit. Undang ka sa pagpalapit. Tukay ang imo ginatindugan, balaan nga lugar. Everybody say amen. Ano ang buti pahangop sini? I would like to have an emphasis. Kung ang Diyos gani mag-istar sa imo, huna-huna, balatyagon ka tagipusuon, imo makita iya. Manginbalaan ka. Palakpakan na to na Ginoo. Kag ang imo gitapakan, manginbalaan. Kung ang Diyos gani mag-istar sa imo panimalay, ang imo balay, manginbalaan na nga balay. Everybody say amen. Ito says, kung mabatyagan na ton, nga ang Diyos nag-istar sa sini nga simbahan, kilalahon tanga ini nga simbahan, lugar ni sa pagkabalaan. Pagpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Kung kaysa gi-assume na ton nga ara ang Diyos pero wala. Kung kaysa ara ang Diyos pero wala man ta. Ano ang gikinahanglan sa Diyos? Kinahanglan nga kung ara ka, ara man ang Diyos. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ara sa imo panimalay ang Diyos, inang panimalay mo, balaan na nga balay. Palakpakan na to na Ginoo. Tandaan mo na kag amo nang ginahandom na to. Nga maghalin ta sa aton panimalay, nga ara ang Diyos. Kag makakadto mata sa sining nga simbahan, nga ara ang Diyos. Palakpakan na to na Ginoo. I really believe the word of E.W. Tozer. Hindi kay ang lugar ang mag-sanctify sa tao. Gitawag sa Biblia, ang Jerusalem, balaan nga, siyudad. Bisan tawgon pa na balaan nga siyudad, kung wala ang Diyos, hindi na mangin balaan. Palakpakan na to na Ginoo. Utod kagabihan, amo na atong pamalandungan. Nga may debosyon ka. Nga gapangamuyo ka. Nga gadayaw ka sa imo balay. Ito kaya ang imo pagdayaw, ang imo debosyon, ang imo pagpalapit sa Diyos, ang imo pagpuasa, amo nang pag-imbitar nga diin, someday, makasiling ka, Lord. Hindi ka kasiling nga diin ang Diyos. Ano mga tao nagsiling nga diin ang Diyos, mga tao na nga imong makita. Nagkakabuhi nga wala ang Diyos. Pero ang mga tao nga diin nakaintindi sa plano sa Diyos, imo makita, makasiling na siya, Ginoo, ari ko, to kay ara ka man. Palakpakan na to na nga, nagsilinggit ang Ginoo nga, Moises, hindi ka magpalapit, tungo kayang ang imo gitapakan nga duog, balaan. Nga, ano ang nagadapat sa duta sa lawas ni Moises? Hindi bala ang yatiil? Ano ang buti pahangop sa Diyos? Nga ang tiil nga gatapak guwa sa perimeter dira sa Diyos. Halin si Moses dito sa upod sa mga karnero. Outside ang iya gitapakan sa gideklar sa Dios nga lugar nga balaan diin ara ang presensya sa Dios. Gintap na sa Dios. Siya Moses da kalang kutob.
Kinala mahibalo ka nga ang guwa sa perimeter sa presensya nakon kinanglan mahimuon anay ko sa pagpurify antes nga makalambot siya sa pagpakig-atubang sa akon. Paano na ito ni-explicar? Ito kaya pulong sa Ginoo hindi ka binutig eh. Pag ihambal sa pulong sa Diyos tuod na with object lesson and with example. Ano ang final nga gitawag nga seremonyas nga gihimo ni Ginisus sa iya mga apostoles? Hindi bala pirmi nato na ginabasa sa San Juan, hindi na nato na basahon pa. Pamilyar na ta sina to kay pirmi taga pamati. Pero imo makita tandaan mo ni nga din imo makita sa katapusan nga panihapon sa putwasing ceremony hindi kamot ang gihugasan ni Ginisus sa iya mga apostoles. Ang gihugasan tiil. Nga tiil ang gihugasan. Tuki amuning kontak mo sa makasasala nga kalibutan, palpakan na ito na Ginoo. Ang imo gitapakan, makasasala ni nga kalibutan. Amo na nga si Ginisus, sa dayo na niyang gitawag ya, saka sa cross, isa sa seremonyas nga i-perform, nga magapabili na nga handumanan sa matag-isa nga nag-alagad sa Dios. Nagkuha sa sing labador, nagkuha sa sing tuwalya, gibakos niya sa iya hawak, kag nagduko siya kag dayon. Gituslo niya ang tiil sa iya mga apostoles sa labador kag dayon. Iya gid gihugasan kag gitrapuhan sa tuwalya. Nga sa pag-abot kay Simon Pedro, nagsiling si Simon Pedro, Ginoo, hindi ko magpahugas. Siling ang Ginoo sa iya, Simon, kung hindi ka magpahugas sa akon, waay kasing labot sa akon mga hilikoton. Plakpakan na ito na Ginoo. Wala kasing labot sa sining nga kausa. Entonces, mangin may kalabutan ta sa pagpamuhat sa Ginoo, sa plano sa Ginoo, kagkatuyuan sa Ginoo, kung hindi ta maghinambog, hindi ta magpakuno-kuno, hindi ta magsuksok maskara, nga diin kilalahon ta ang aton pagkamakasasala, kilalahon ta nga nag-awas na ta sa prinsipyo sa pagkabalaan, kilalahon ta nga wala ta nakapalipay sa Dios, kag ang kalipay sa Dios una sa tanan nga gusto kung gusto kita mag-upod sa iya, may mahinulsulon nga tagipusoon, kag may matinugyanon nga kabuhi, nga din pahugasan tang aton kahiguan sa presensya sa Ginoo. Plakpakan nato na Ginoo. Anong hambal niya? I am the God that inhabits eternity, whose name is holy. Gideklarar niya dito sa Isaias. Pero ang sugpon diri kun imo lang taon, ato na dirigin PowerPoint. But I also dwell with them. Ang Diyos nga balaan gusto mo istar sa imo balay. Gusto mo istar sa imo nauna, gusto mo istar sa imo balatyagon katagipusoon, pero may gikinahanglan siya. But I also dwell with them, those who are contrite. An humble spirit. To revive the spirit of the contrite and to revive the spirit of the humble. Nga bisan pa ang adlaw gitawag nig holy days. Diri sini nagaid ang akong italupangod.
Pasalamat ganita nga di mo makita arita sa Huwebes sa Semana Santa nga nagsilibrar sa kamatayon ni Ginisos. Kung kaysa arita sa Birnes nagsilibrar sa kamatayon ni Ginisos. Di nang iban. Ang iban, nagkugos ang hinigtan, pagkantos bulangan, kay magsilibrar sa Holy Week. Everybody say amen. Ang iba nagkakalipay, nagsilibrar sa Holy Week dito sa Madyungan, sa Tungitan. Ang iba nagsilibrar sa Holy Week, naglagaw-lagaw, bidiin maglambot. Nga bisan na Kristohanon, sinin apektahan eh. Pero gitawag nga Holy Week. Ito sis gusto sa Ginoo nga maintindihan ta siya nga siya balaan, maintindihan ta siya nga ang lugar nga diin imo makita iya ara sa nag-istar balaan, maintindihan ta nga ang ihandom sa aton madawat matakag sa indi ang ihandom magbalaan kita subong iya makanakan. Kagdayon may gitalana siya nga adlaw nga diin balaan man. Tumana ninyo ang akon mga ginahimo sa adlaw nga inugpahulay kag himuon niyo ini nga pinasahi nga adlaw para sa akon. Mag-ubra kamo sa sulod sang anom kaadlaw. Pero kung imo padayonon sa ikapito, amo na ang magpahulay kato kay ini isa ka adlaw nga pinain kag isa ka adlaw nga balaan. Ano ang Leviticus Kapitulo 23? Pagkaligad sang 7 ka semana, umpisa sa adlaw. Na? Dito sa isa ka translation dito, klaro ni. Gitawag ya 7 times 7 is 49. Kagdayon sa unang adlaw sa tapos ang ikapito nga semana. Imo makita siling paniadre kung imo lang taon sa dito sa ibang translation sa English, imo makita iya umpisa sa adlaw nga paghalad kamo sadtong binugkos nga mga uway, magtipon kamo kag maghalad kamo liwat sang halad nga regalo halin sadto nga mga uway nga bag-o lang ninyo inani. Isa ni kapag tilipon nga diin aside dito sa gitog Exodo Kapitulo 20. Amo ning hambal sa Leviticus. Kakun imo lang taon ni, ibutang nimo sa kalendaryo ang ikapito nga adlaw Sabado. Pero ining gihambal ni sa Biblia, amo ni imo makita iya, and you shall count for yourself from the day after the Sabbath. After the Sabbath. Tapos ang gitawag iya, igpapahulay nga amo ginhambal sa Exodus. From the day that you brought the sheep of the wave of offering, 7 Sabbaths shall be completed. Ano ning adlaw? Amo ning una nga adlaw sa semana. Palagpakan nato ni. Kung imo basihan ang kalendaryo, amo ning Domingo nga adlaw. Kagdayon, kung imo tan-awon diri sa Números Kapitulo 28, versikulo 26, sa naunang adlaw sang pista sa pag-anis sa tion nga maghalad kamo sa Ginoo sa bag-ong aning uyas, hindi kamo mag-ubra, kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo. May Sabat nga di obres nga aside sa gitawag ya Saturday. Nga mo ni. Tungod kay kung basahon nimo ang Biblia, nga adlaw sa pag-ani.
Nga subong sini. Kung imo tan-aon, imo makita iya. Gidibatihan pa na karon pero hindi gid maliso ang kamaturan. Nga si Ginisos na banaw sa unang adlaw. Plagpakan na to na Ginoo. Dayon kung imo tan-awon dira sa gitawag giya, tan-awon nimo sa bag-o nga katipan, bisan ang adlaw gikilala nga balaan. Dayon, in conclusion, ano ni si Ginisos? Daw hindi na magbulag kay Pedro kay Juan ato nga mga tao. Ato nga tao, sige ang iya uyat sa ila samtang nagalakat sila sa lugar nga ginatawag balkon ni Solomon. Nagdinaguso ang tanan nga mga tao dito sa ila kay natingala gid sila sa pagkakita ni Pedro sa mga tao nga nagsiling siya sa ila. Mga kasimanwa ko nga mga Israelinon, nga natingala kamo sini, nga ginatulok gid ninyo kami, nagauna-una bala kamo, nga napalakat namon ang tao nga ini tungod sa amon, gagahom kag pagka-Diyos nun. Dayon, versikulo 14. Hindi, kundi ang Diyos ang aton mga katigulangan nga si Abraham, si Isaac kag si Jacob, amo ang naghimo sini agud mapadunggan niya ang ialagad nga si Jesus. Prapakan nato na Ginoo. Sa amo ini ang Jesus nga inyo gintugyan nga may autoridad kag inyo ginsikway sa atubangan ni Pilato bisan na desisyonan na niya nga buy-an siya. Versikulo 15. Balaan siya kag matarong. Prapakan nato na Ginoo. Tandaan mo ni, nga way kagaalagad lang sa maluluyon nga Diyos. Way kagaalagad sa gitawag maghihatagon lang nga Diyos. Gaalagad ka sa Ginoo nga nagluwas sa imo, balaan kag matarong nga manluluwas. Palagpakan na to na Ginoo. Pero, ginsikway ninyo siya, kagin pangayo kay Pilato nga buy-an ang manugpatay nga tao sa baylo niya. Tani kung papilion ta, ang aton buy-an kag buhion, ang Ginoo gid untani. Pero ang ginpatay, ang nagkakabagay untani nga buy-an. Ang nagkakabagay untani nga saguron kag buhion ang Ginoo. Palagpakan nato na Ginoo. Siya untani. Pero nato sa versikulo 15, ginpatay ninyo ang nagahatag sang kabuhi. Gusto na kon nga tani ang balang espiritu manghikot sini sa aton ba? Tani magtudok sa atong tagipuson ang pamangkutanon sa sirahon tani. Ano ang imo ginbuhi sa imo pagkatao? Ano ang imo ginsagod? As Christian wala pamangkuta. Ano ang imo ginsagod? Ang imo bala kinaiya nga way pulos. Kay kung saguron naton ang aton kinaiya nga way pulos, ginpatay naton ang naghatag sing kabuhi. Everybody say amen. Pila sa aton nga kung kaisa do ini natakabatyag nga may Dios. Putol kagabihan, I would like to say it with tears. Kaya way ko galaw-galaw. Pila ka simbahan nga ako nasudlan nga daw hindi na ang ginsagod si Jesus. Sabi mo lang sa dason nga naton nga pagtuon. May isa ka kahulugan sa holiness.
nga siyado ni ka makakulugmat. Na mabudlay ni i-explicar, pero pabulig lang ta sa balang Espiritu. Nga ang kahulugan sa holiness is separation. Ano ang word? Na separation. Separado ka nga ang Diyos lang ang makagamit sa imo. Pagpakan na ito na dito. Kagang example sini sa Biblia, klaro katama nga diin ang example maintindihan naton ang word nga holy wife. Balaan nga asawa. Nga balaan nga asawa, tungod kay ikaw lang ang makausar sa iya, hindi kausar ang iban nga mga tao. Pagpakan na ito na gino. Ang asawa nga diin giusar sa iban nga mga tao, hindi na balaan nga asawa. Everybody say amen. Everybody say amen. Ang asawa nga diin, bulos-bulos lang ang magamit, hindi na balaan nga asawa. Nagpaintindi sa sini nga kahulugan, nagpaintindi ni nga sa dira nga maintindihan mo ang word nga holy, nagpaintindi na nga diin sirado na ang tanan nga gawang sa imo pagkatao, waay na sing exit, tungod kay ang Diyos na lang ang makagamit sa imo. Pagpakan na ito na Ginoo. And that is holiness is all about. Dawaton man ako ni kag indi, dawaton man yun ni kag indi, isikway man ninyo ni kag indi, way problema. Basta ang word nga holiness, ikaw lang, ang Diyos lang ang makagamit sa imo. Kag ang Diyos lang ang ipanguyuan mo sa imo. Hindi gusto ang Diyos nga makita ka nga di nagasimba sa Diyos. Hindi gusto ang Diyos nga makita ka nga nagprosesyon upod sa mga tao nga nagadala sa tinigban nga larawan, nagaluhod sa tinigban nga larawan tungo kay mo. It is against the principle of holiness. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi gusto ang Diyos nga makita ka at ubangan sa mga palahubog nga nagainom sing bino. Kay imo makita iya ang hambal sa Biblia, ang mga tao nga nag-alagad sa Dios hindi mga palahubog kag wala nagatagay sing maisog nga ilimnon sa mga tao nga nagainom sa maisog nga ilim. Utod kag abyan. Nagwali ko sini dito, pasakit sa inyo. I have no intention to destroy sa inyo. I have no intention to hurt sa inyo. Ang Ginoo na kay balo nga akong desisyon sa pagwalis ini. Nga tani, kung magsaka ta sa langit, magkilita ay pata. Plagpakan na to lagi. Hindi magkita parihason pagkuha sa Ginoo, siguro imo makita ya. May mauna sa aton, may maulihi sa aton. Pero we have the same principle. Nga din makasiling ta, Lord, tapos na ang akong hilikot. Upod sa akong mga kauturan. Magkinitaay kami. Tukay kung ano na nga preparasyon sa akon, amo man nga preparasyon sa ila. Para sa isa kagitawag ya, magulutod sa Ginoo sa dira nga hilimatyo na gahibi ang iya utod biyaan ako nimo. Sino na lang upod ko sa pagsimba? Siling ang tagumatayon nga utod niya. Utod hindi ka mabalaka. Isa ta destino. Kagdayan someday, siling pa niya, kung dito na sa langit, ayuon ako ang Ginoo. Kung may kurtina magit sa langit, ayuon ako nga ang Ginoo nga. Ako ang magsugalaw sa imo, pagbukas sa kurtina, agad nga makita ay taliwat. Palagpakan na ito na Ginoo. Number 1, holy man
Repeat after me. Holy man is a mighty weapon in the hands of the Almighty God. Palakpakan na ito naging. Ang balaan nga tao, isa ni kamatalom nga gitawag yung equipments, isa ni kabinaid kag matalom nga sundang kag espada sa kamot sa buhi nga Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga binaid. One day, iyang minister was being escorted through a coal mine. Nagbisita sa coal mine. Ano bilang coal mine? Itumni nga gitog amo ni ginadabok sa sentral. Amo ni gina-substitute sa kung magpalay ang bagaso. Ini nga ministro nagkadto sa coal mine, escorted sa isa ka gitawag yang nagaubra sa sini nga coal mine. Ay gusto siya magbisita. Sa entrance sa coal mine, nakita niya ang pinakatahom nga gitawag bulak nga puti. Na-intriga siya. Na-surprise siya. Isya mo na ni kaitom sa palibot nga may puti, nga may bulak pa nga puti, nga nagturok, nga purti katambok, purti katahom. Siling ang guide, kahibalo kabala, nga ang pulverize, ang purti kapino nga kul. Lantawa ang bulak. Nagtubo siya sa pinakapino nga kul nga itom kag amo ni nakapatambok sa iya. Sa nagbasa ko sini nakasiling ko. Pareha sa abo. Itom na siya, pero kung tamnan mo siya, mangin matambok ang imugitan. Kung kabalo ka sa pagtanong. And it is my prayer ngang kaitom sa aton kabuhi. Amo ning pundasyon. Ang darkness sa aton kabuhi, amo ni ang pundasyon. Kung ato ni talupangdon, ato ni tutukan kag intindihon, diri sini magtambok ang matahom kag puti nga kabuhi sa matag isa sa ato. Pagpakan na ito lagi. Basahan ninyo ang mga balaan nga tao. Basahan ninyo ang kabuhi. Ara sila sa kadulom. Pero sa tunga sa kadulom, nangin matahom kag maputi ang ila kabuhi. Pagpakan na ito na Ginoo. Ang hambal sa Isaias, I will give you the treasure of darkness. Hatagan ta ka. Hatagan ta ka sing gitawag ya kamanggaran sa kadulom. Amo na nga kung kaisa, masugata na ko ni mga treasure hunter nga gitawag ya mga pastor, imo makita. Braduay ka bala kahibalo sa Isaias nga din may manggad sa kadulom. Amo ni kaya masita gitaguan sa kadulom. Na misinterpret bala. Ang manggad nga din gitaguan sa Ginoo nga din i-reveal sa aton dira sa gitawag darkness, nagpaintindi na nga din sa kadulom sa imo kabuhi, dira sa kasalanan, sa kadulom sa imo kabuhi sa kalautan, sa kadulom sa imo kabuhi sa way paglaom nga kabuhi, imo makita kung ara ang Ginoo mangin abuno ni nga din maputi kakaangay sa bulbul sa karniro kag den balaanon kani sa kabuhi nga balaan kag takos ka sa dako nga preparasyon sa pagpakikita saya.